Hollywood TV. Please, let's talk Monica. Giit ni Gabriel. This time nakaluhod na siya sa akin. Nanatiling kasing tigas ng bato ang ekspresyon ko, habang nakatingin ako sa kanya para magpalit. Dinala niya ito sa kanyang sarili. Deserve niya ang bawat segundo ng sakit at paghihirap na kanyang pinagdadaanan. Binigyan ko siya ng pinakamalamig na tingin na kaya kong gawin, sapat na malamig para palamigin ang kailaliman ng impyerno, at sinalubong ko ang kanyang mga mata na namumula at namamaga, nabasa na ng luha. How pathetic. Gabriel, wala na tayong dapat pag-usapan. Humingi ka ng divorce at nabuntis mo si Angela. Kaya dapat managot ka sa mga kilos mo. Dapat maging mabuting ama ka, sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. The kind of father you've never been to our dead daughter. Napalunok ako ng mariin at naikuyom ang kamao ko sa tagiliran ko. Ang pagbanggit sa aming anak na babae ay nagdala ng maraming hindi kasiyasiyang alaala. Sumakit ang dibdib ko, habang inaalala ang bawat isa sa kanila. Nanatiling nakaluhod si Gabriel sa ground, nakikiusap na makinig ako. Pero kahit anong pagmamakaawa niya, hindi pumayag ang matigas kong puso sa mga pakiusap niya. Naalala ko ang gabi ng aming 5th wedding anniversary kung saan nakiusap ako sa kanya na bigyan ako ng isa pang pagkakataon, ngunit pinilit niyang maghiwalay kami, lalong tumigas ang puso ko sa alaala. Hindi siya karapat-dapat ng isa pang pagkakataon. He broke my heart at muli niyang dudurugin kung bibigyan ko pa siya ng pagkakataon. Lumawak ang labi ko sa isang nakakagigil na ngiti. Wala akong naramdamang sympathy sa kanya kahit nakakaawa siya. In love ako sa kanya ng ilang taon. Kinailangan kong aminin iyon. Ngunit ang pagmamahal na naramdaman ko sa kanya ay mabilis na napalitan ng matinding puot. Lahat ng sakit at paghihirap na pinagdaanan ko dahil sa kanya ay naging manhid ako. Tawagin mo akong walang puso, ngunit hindi ko na siya babalikan. Gusto kong maghirap din siya. Ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Nakataas pa rin ang ulo ko, nilagpasan ko siya, nakatalikod ako sa direksyon niya. I hate you Gabriel, I hate you more than I could express in words. But I hate you the most for believe na niloko kita, at nagbuntis ng anak ng ibang lalaki. Masakit kong binitawan ang mga salita, ipinikit ko ang mga mata ko, para pigilan ang mga luha. Nang medyo gumaan na ang pakiramdam ko ay binuksan ko ang aking mga mata at humarap sa kanya. Ang paniniwalang hindi mo anak si Vienna ang pinakamalaking insulto sa akin bilang asawa mo. Inamin ni Vince na siya ang tunay na ama ni Vienna. Nagsimula na siyang magpaliwanag, pero pinutol ko ang mga salita niya ng masama. At naniwala ka sa kanya. Ikaw, ang mataas at makapangyarihang CEO ng isang napakalaking empire ay naniniwala sa gayong kasinungalingan. Saan napunta ang utak mo? Down the drain. Putol ko, na daig ng galit. Napapikit ako ng mariin. Ang mga luhang pilit kong pinipigilan ay kumawala. Isang mainit na agos ng luha ang dumaloy sa aking pisngi, at umabot sa aking mga labi, nalasahan ko ang alat sa aking bibig. Namatay si Vienna nang hindi naramdaman ang pagmamahal ng isang ama. And it was all your fault Gabriel. I refuse to forgive you for that. Tumulo ang luha ko sa hikbi. Bumagsak ang mga paa ko at napahiga ako sa kama, isinubsob ang mukha ko sa mga palad ko. Parang may naitulak na button, pumasok sa isip ko ang alaala ng gabing nawala ang anak kong si Vienna. Isang gabing walang bituin, malamig ang hangin at ang madilim na kalangitan ay nagpapakita ng unang senyales ng paparating na ulan. Kidlat na inukit sa kalangitan, sinundan ito ng nakakabinging tunog ng pagkulog. Madilim ang silid ngunit sapat na ang mahinang liwanag na nagmumula sa lampshade upang makita ang couple na sa ibabaw ng kama. Nakahiga ang lalaki sa ibabaw ng babae at pareho silang nakahubad. Napahinto ako bigla sa may pintuan matapos kong masaksihan ang eksena. Ang couple, na hindi na malaya na pumapasok ako sa silid, ay patuloy na binibigyang kasiyahan ang kanilang mga pangangailangan sa laman. Ang lalaking nasa kama ay kapareho ng tattoo ni Gabriel sa kanyang kanang balikat. Kaagad, alam kong ang aking asawa ay nakikipagtalik sa ibang babae sa aming kama. Ang pagtataksil ay nasaktan ako ng hindi masasabi. Walang saglit na pagkaantala, dali-dali akong pumunta sa kwarto ng aking anak. Nakakagulat na gising si Vienna. Marahil ay ang tunog ng thunder ang gumising sa kanya, at ang kanyang 2 taong gulang na sarili ay natakot. Inabot niya sa akin ang mapupusok na mga kamay, at binuhat ko siya sa aking mga bisig. Ilalabas ko na sana siya dito. Hindi ako mananatili sa Anderson Mansion kasama ang aking anak habang si Gabriel ay nakipagtalik sa kanyang mistress sa hall. Hinawakan ko ang susi ng kotse at ligtas na inilagay si Vienna sa backseat habang naka-seatbelt. Siya ay gumawa ng ilang maingay na iyak, nalilito sa impromptu trip.
Dahil sa sakit, pinaharurot ko ang sasakyan palayo sa mansyon. Tinapakan ko ang accelerator at galit na nagmamaneho na may mga luhang umaagos sa aking mukha. Sobrang sakit ang nararamdaman ko, at ang gusto ko lang gawin ay lumayo kay Gabriel. Mommy, Kurt, bumulong si Vienna mula sa child seat. Mabilis akong tumingin sa rearview mirror at natigilan nang makita ang takot na mukha ng aking anak. Ang paraan ng kanyang karagatang asul na mga mata na nakatingin sa akin na nagmamakaawa sa pag-aalala at takot habang siya ay nagsimulang umiyak. Nadurog ang puso ko sa nakita ko, at napapikit ako sa sakit. Ang pag-iyak niya ay isang wake-up call para sa akin. Anong ginagawa ko? Paano ko kaya nailabas ang aking anak na babae sa kalagitnaan ng gabi kung saan bumabagyo siya sa sobrang takot? Hininto ko ang sasakyan sa isang biglaang paghinto sa gilid ng kalsada. I'm sorry Vienna, this is all mommy's fault, don't cry baby, bulong ko sa kanya habang tumutulo ang mga luha ko. Ako ay napakasamang ina. Mabilis kong tinanggal ang seatbelt ko, balak ko siyang yakapin. Kailangan kong malaman niya na magiging maayos ang lahat. Mula sa di kalayuan, isang sasakyan ang humaharurot ng buong bilis papunta sa direksyon ko. Malakas na busina ang umalangaw sa aking tenga. Nabulag ang mga mata ko dahil sa matingkad na maliwanag na mga headlight, at napangiwi ako sa sakit, napasigaw ako nang mapagtanto kung may sasakyan na mabilis na humaharurot patungo sa akin. Bumasag sa katahimikan ng kalsada ang ingay ng mga metal na nagbabanggaan. Nang walang seatbelt, noontog ng malakas ang ulo ko sa dashboard. Umalangaw sa hangin sa gabi ang amoy ng tumagas na gasolina, na naging sanhi ng amoy nito. Pero ang pinakakinakatakutan ko ay ang malakas na sigaw ni Vienna sa sakit bago ako mawalan ng malay. Nagising ako sa ingay ng galit at nagmamadaling mga yabag. Sa aking takot, natuklasan kong nakahiga ako sa isang stretcher. Pinilit kong bumangon pero ang sakit ng buong katawan ko. Nakahiga lang ako sa stretcher sa gulat. Vienna, nasaan si Vienna? Baby ko. I screamed hysterically, trying to crane my head to look for her sa kabila ng matinding sakit ng mga sugat ko. Nasa backseat pa rin ang sasakyan ng isang bata, nakatrap sa kanyang seatbelt. Please save her. Sigaw ng isang bystander at na-realize kung si Vienna ang tinutukoy niya. Sa pag-iisip na si Vienna ay nakulong pa rin sa aking sasakyan, nag-ipon ako ng lakas para bumangon mula sa stretcher. Kailangan kong puntahan ang aking anak na babae. Pero hindi ako nakayanan ng nanginginig kong mga paa, dahilan para matumba ako sa nabali kong tuhod. Bumagsak ako, sumisigaw ng desperado para sa aking daughter. Vienna, Vienna, save her please. May pumunta sa backseat para tulungan siya. Napabuntong hininga ako, siguradong maliligtas si Vienna. Isang nakakarindi na pagsabog ang nagpabingi sa aking tenga. Napabuntong hininga ang mga bystanders nang makita nilang lumilipad sa himpapawid ang kotseng nagliliyab. Umiikot sa paligid bago ito bumagsak sa lupa ng mas malayo, na pumutok sa mas malalaking apoy na tumupok sa buong sasakyan. Sumigaw ako, at ang tunog na nakatakas sa akin ay hindi tao. Ang aking pinakamamahal na anak na si Vienna ay nasa kotse pa rin. Wala akong magawa, kundi panoorin ang aking daughter na nasusunog sa harap mismo ng aking mga mata. Monica, pinutol ng boses ni Gabriel ang masakit na biyahe ko sa memory lane. Inangat ko ang mata ko kay Gabriel, at tinitigan siya ng natatalo. Nagulat ako nang makita ko siyang nakaluhod pa rin sa sahig. Nangyari ang aksidente sa sasakyan isang taon na ang nakalipas, at nananatiling sariwa pa rin ang sakit na dumaloy sa aking puso. Ang isang ina ay dapat ilibing ng kanyang mga anak kapag siya ay namatay, ngunit ito ay kabaligtaran para sa akin. Nakita ko ang pagkamatay ng aking daughter, at walang salita ang makapaglalarawan kung paano niya ako pinatay sa loob. Kung hindi mo ako niloko noong gabing iyon, Gabriel, buhay pa sana ang anak natin. Malakas na sabi ko sa nakakagulat na kalmadong paraan sa kabila ng galit na nag-aalab sa loob ko. Panipi. 3 na sana siya ngayong taon. Tinitigan ako ni Gabriel nang hindi kumikislap, ang lungkot at pangungulila sa kanyang malalim na mga mata. I swear Monica, hindi ako ang nakita mo noong gabing iyon. Bumulong siya. Bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Daming kasinungalingan. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Umalis ka na lang. Putol ko bilang tugon, galit na galit sa sinabi niya. Get out. Ayoko nang makita o marinig pa mula sa'yo. Kakalag ka rin kita palabas kung kailangan. Nag-aalala siyang tumingin sa akin at tumayo mula sa pagkakaupo niya sa sahig. Aalis na ako, pero kung sakaling magbago ang isip mo at magdesisyon kang kausapin ako, maghihintay ako sa labas. Nag-aapoy pa rin ang kanyang mga mata sa determinasyon, habang ang mga mata ko ay nag-aapoy sa puot. Lumabas siya ng pinto saka isinara iyon sa likod niya. Matagal kong kinalma ang sarili ko pagkaalis ni Gabriel. Pinunasan ko ang mga luha sa pisngi ko at nagsuot ng malinis na t-shirt at shorts. Habang sinusuklay ko ang buhok ko sa kama, umalangaw sa tenga ko ang sinabi ni Gabriel. I swear Monica, hindi ako ang nakita mo noong gabing iyon.
Hindi ko alam kung nagsasabi siya ng totoo, pero siguradong hindi ako nagtitiwala sa mga salita ng isang lalaking nakipag-ugnay sa kanyang sekretarya at nabuntis siya. Katatapos ko lang magsuklay nang may kumatok sa pinto, naputol ang pag-iisip ko. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Nasa labas si Amelia, may dalang tray ng pagkain sa kanyang mga kamay. Monica, pwede ba akong pumasok? Magalang na tanong ni Amelia. Kahit masama ang pakiramdam ko, ngumiti ako sa kanya. Siya ay isang mabuting tao pagkatapos ng lahat. Hindi tulad ng asawa ko. Pasok po kayo. Sagot ko, pinapasok siya at sinisiguradong isasara ang pinto pagkapasok niya. Napakaraming ulam ang niluto ko ngayon dahil akala ko pupunta ang kapatid ko, para sa kanyang regular na pagbisita sa linggo. Sa kasamaang palad, may importante siyang appointment last minute, kaya nag-text siya sa akin at sinabing hindi siya darating. Ayokong masayang ang pagkain, kaya gusto kong bigyan ka ng kaunti dahil hindi ka pa kumakain ng tanghalian. Maingat niyang inilagay ang tray sa mesa at ngumiti sa akin. Naantig ako sa kanyang concern and generosity, nagpasalamat ako sa kanya. Ang nakakaakit na amoy ng pagkain ay tumagos sa aking mga butas ng ilong, at ang aking tiyan ay umungol nang makita ang pagkain. Umupo ako sa upuan at napaawang ang bibig ko sa lahat ng ulam na dala ni Amelia. May mushroom soup, spring rolls, grilled pork, chicken salad, at chocolate mousse. Napakaraming pagkain ang dinala niya, kaya hindi ako makapaniwala na maubos ko ang lahat, kahit na nagugutom ako. Nahihiya ako na nag-abala kang dalhan ako ng tanghalian, bulong ko, pag-abot para subukan ang mushroom soup na may maingat na paghigop. Wow! This tastes so good! Bulalas ko, at pinagpatuloy ko ang pag-inom nito ng mas matakaw, kahit mainit pa. Well, soup ang expertise ko noong nagtrabaho ako sa isang first-class restaurant. Nakangiting tugon ni Amelia, natutuwa akong nasasarapan sa niluto niya. Isa kang chef, itinanong ko. Oo, tumango si Amelia. Ngunit iyon ay 1 taon na ang nakalipas. Pagkatapos magtrabaho bilang isang chef sa loob ng 20 sunod na taon, nagpasya akong huminto at tumuon sa aking sarili, at sa negosyo ng pamilya na iniwan sa akin ng aking mga magulang. Natutuwa akong magkaroon ng pagkakataong matikman ang iyong masarap na luto. Sinabi ko sa kanya, nakayuko pa rin ang ulo ko sa mangkok na walang laman. Inaabot ko ang spring roll nang mapansin kong natahimik si Amelia. Inangat ko ang ulo ko at nahuli ko siyang nakatingin sa akin. I'm sorry, may nasabi ba akong mali? Tanong ko, nag-aalalang na-offend ko siya. No, wala kang sinabing mali. Pero may sasabihin ako sa'yo. Nag-aalalang sabi niya. Ibinalik ko ang spring roll sa plato, at itinuon ang atensyon ko sa kanya. Mangyaring huwag isipin na sinusubukan kong pasukin ang iyong pribadong buhay, ngunit ang iyong husband ay nasa labas pa rin. Kanina pa siya nakaluhod dyan. Iiwan mo ba siya sa labas? Will the both of you be okay? Panipik. Hinding-hindi kami magiging okay, Amelia, sagot ko sabay iwas ng tingin. My daughter is dead because of him. My husband asked for a divorce, and he got another woman pregnant. I will not fix such a broken relationship. Ayoko nang sakta ng sarili ko. Natahimik si Amelia. Nang sa wakas ay nagsalita na siya, hindi na siya nagsalita pa tungkol sa pakikipagbalikan sa aking asawa. Bilang babae, naiintindihan niya ang nararamdaman ko. I see, next time kung patuloy kanyang iistorbahin, sabihin mo sa akin, sabi ni Amelia. Tutulungan kitang itaboy siya. Maari pa natin siyang isumbong sa pulis kapag tumanggi siyang umalis. Salamat, sagot ko na na-touch sa sinabi niya. Masaya akong malaman na may suporta ako, at maganda ang kanyang mungkahi. Aalis na ako para ma-enjoy mo ang tanghalian mo. Hindi pa ako kumakain, patuloy ni Amelia, nanumbalik ang ngiti sa labi. Salamat sa pagkain, Amelia. Nagpasalamat ulit ako sa kanya pagkalabas niya ng kwarto. Isinara ko ang pinto sa likod niya, at ngayon ay nag-iisa ako sa silid, iniisip kong tatawag ako ng pulis para arestuhin ang aking ex-husband. Nagpasya akong maghintay ng mas matagal. Baka mapagod si Gabriel at umalis na lang. Di nagtagal pagkatapos kong masiyahan sa aking tanghalian, sumayaw ang kidlat sa madilim na kalangitan, na sinundan ng nakakabinging tunog ng pagkulog. Sumipol ang malakas na hangin, kalampag sa lumang kahoy na bintana. Malapit nang umulan, naisip ko habang naglilinis ng mesa. Hindi ako nagkamali. Makalipas ang ilang minuto, habang inilalagay ko ang mga walang laman na plato at mangkok sa lababo, bumuhos ang malakas na ulan mula sa langit. Lumapit ako sa bintana, inilapit ko ito bago pa man makapasok ang ulan sa kwarto ko. Nagulat ako, nakaluhod pa rin si Gabriel sa labas. Tinitigan niya ako ng may pag-asa, ngunit agad akong tumalikod, ayaw ko siyang bigyan ng isa pang sulyap. Sino ang nagmamalasakit kung naroon siya, nakaluhod sa labas sa ulan? Bumalik ako sa paghuhugas at pagpapatuyo ng mga plato. Nararapat kay Amelia ang malinis na mga plato pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa akin. Samantalang ang ulan na akala ko ay titigil na ay lalo lang lumakas.
Isang mabilis na sulyap sa bintana ay makikitang matyagang naghihintay si Gabriel sa labas, kahit bumubuhos. The fact that Gabriel was still outside bothered me, hindi dahil nag-aalala ako sa kanya, kundi dahil gumagawa siya ng eksena. Ang paningin sa kanya na nakatayo sa ilalim ng buhos ng ulan ay walang alinlangan na makaakit ng negatibong atensyon, kung hindi ko gagawin ang isang bagay. Kailangan ko siyang paalisin, sabi ko sa sarili ko. Ang isang taong matigas ang ulo na gaya niya ay hindi titigil sa pang-iistorbo sa akin maliban na lang kung gagawa ako ng isang bagay para mapahinto siya. Nagdesisyon ako, pumunta sa kama ko at kinuha ang phone ko. I dial a number I never expected to call, especially when it comes to Gabriel. After the second ring, may sumagot ng phone. Magandang hapon, lokal na istasyon ng pulis. Paano kita matutulungan? Magalang na sabi ng boses lalaki sa kabilang linya. May lalaking nanghaharas sa akin simula kaninang umaga. Nilusob pa niya ang kwarto ko noong nasa banyo ako. Mahigit 100 ng missed calls at text messages ang nanggagaling sa kanya. Kinakabahan at na-stress ako. Nasa labas pa rin siya ng apartment building ko ngayon, tumatangging umalis, tulungan mo ako. Sabi ko sa kanya, hindi maitago sa tono ko ang stress at pagkabalisa. Pwede ko bang makuha ang pangalan mo? Monica Castillo, sagot ko gamit ang maiden name. Hiningi ng officer ang address ko, at binigay ko naman agad sa kanya. Miss Monica, on the way na po ang ating mga police officers. Please stay inside your room before we arrive for your safety. Ipinaalam niya sa akin. Nagpasalamat ako sa kanya bago pinatay ang telepono. Wala pang 5 minuto, nakarinig ako ng mga sirena. Alam ko kaagad na dumating ang mga pulis para sunduin si Gabriel. Habang hawak ko ang phone ko, naglakad ako sa hallway, thankful na wala itong laman. Pagkatapos ay tumuloy na ako sa main door ng building. Patuloy na bumuhos ang malakas na ulan sa sementong daan, at thunder na humampas sa kalangitan nang makalabas ako. Dumapo agad ang tingin ko kay Gabriel na ngayon ay nakaluhod sa ground, at basang-basa ng ulan. 2 lalaking opisyal ang nakatayo sa likuran niya, kinukumbinsi siyang tumayo at umalis ngunit umiling lang siya. No, you don't understand officer. I won't go. I need to see her. Let me stay, pagmamakaawa ni Gabriel. Nakataas baba ang tingin ko kay Gabriel. Binalik niya ang tingin sa akin ng may kaluwagan, iniisip na sa wakas ay binibigyan ko na siya ng pansin, ngunit hindi nagtagal ang kanyang tingin ay napalitan ng gulat na hindi makapaniwala nang marinig niya ang mga salitang lumalabas sa aking bibig. Officer, please arrest this man. He sent me more than a dozen desperate calls and messages. Then he entered my room without my permission nung naliligo ako. Ipinakita ko sa pulis ang mga mensahe at mga missed call na galing kay Gabriel. Iyon ay trespassing at harassment, sabi ng pulis habang nagsusulat ng kung ano sa kanyang notepad. Gusto mo bang sampahan ng kaso ang lalaking ito? Maaari ka ring magsampa ng restraining order laban sa kanya. Dagdag pa niya na nakakunot ang noo. Depende sa kanya yan, Mr. Police Officer. Napaatras ako at sinalubong ang mga mata ni Gabriel. Kung aabalahin niya ulit ako, wala akong ibang pagpipilian kundi ang gumawa ng legal na aksyon laban sa kanya. Sagot ko, nagbabanta ang tingin ko sa kanya. No, hindi mo magagawa sa akin yun, Monica. Nagmamakaawa siya sa isang desperadong pagtatangka na palambutin ang aking pasya, ngunit ang aking isip ay buo na. Walang kahit anong salita ang magpapabago sa aking desisyon. Bakit, subukan mo ako, Mr. Anderson at tingnan kung ano ang magagawa ko. Ang mga salita ay malambot ngunit puno ng banta. Hindi na nagkaroon ng pagkakataong sumagot si Gabriel nang hilahin siya ng mga pulis sa loob ng sasakyan ng pulis. Nakakagulat na pinayagan ni Gabriel ang pulis na kaladkarin siya. Hindi man lang siya nakipagtalo at tahimik na sumakay sa loob ng sasakyan ng pulis. Nagulat ako sa kanyang hindi makapaniwalang pagsunod. Nagtataka ako kung ano ang nagtulak sa kanya upang maging ganito kasunod. Pinagmasdan ko ang takbo ng sasakyan, hanggang sa mawalan na ito sa paningin ko. Malakas pa rin ang ulan at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang makarating ako doon, napagtanto ko kung gaano kabasa ang aking damit sa kabila ng proteksyon ng bubong sa itaas ko. Isang malalim at mahabang buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi, habang tinatahak ko ang daan patungo sa pintuan, nagulat nang makita si Amelia na nakatayo doon. May hawak siyang tuwalya sa kamay, naghihintay sa akin. Nang makarating ako sa gilid niya ay wala siyang sinabi, habang marahang niyang itinakip ang tuwalya sa balikat ko para protektahan ako sa lamig. Ang maternal gesture ay nagpatunaw sa aking puso, na nagpatulo ng luha sa aking mga mata. Ipinaalala niya sa akin ang aking ina na labis kong namiss. Sana buhay pa siya. Salamat, Amelia, bulong ko. Pumunta ka na sa kwarto mo, at magpahinga ka na, dear. Gaganda ang pakiramdam mo pagkatapos. Ngumiti siya sa akin at masuyong tinapik ang balikat ko. Tumango ako at lumagpas sa kanya. Hindi siya kumibaw para sundan ako. Marahil ay naiintindihan niya na kailangan ko ng ilang oras para sa aking sarili.
Tahimik akong naglakad sa corridor, salamat na wala itong laman hanggang sa marating ko ang privacy ng kwarto ko. Pagkapasok ko ay agad akong nagpalit ng bagong t-shirt at shorts para mapalitan ang basang damit. At last, I could now spend my night in peace, sabi ko sa sarili ko habang inihiga ang kama. Hindi ko akalain na hahabulin ako ni Gabriel ng ganoon kadesperado, at magkakaroon ako ng lakas ng loob na ipaaresto si Gabriel. Kailangan kong bumawi sa nakakapagod na araw, dahil may mas malaking gawain pa ako bukas, ang pag-aayos ng libing ng aking ina. Sa kabutihang palad, ako ay pagod na naramdaman ko ang aking sarili na nakatulog ilang minuto lamang pagkatapos na lumapag ang aking likod sa malambot na kama. At dito na po, nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.